dito, hindi lang po karapatan natin, karapatan ni Senator Bato, hindi lang po ICC. Ito ay tungkol sa kagustuhan ng Marcos administration na tumuloy-tuloy sa kanilang pamumuno. Labag sa saligang batas at labag sa kagustuhan natin. Pag tayo po ay pumupunta sa eleksyon, namimili tayo ng leaders para sa isang specific na period. Si BBM ay presidente natin for 6 years. Maliban lang kung may mangyari na hindi niya matapos ang termino niya. Pero ang nakikita natin dito, ang opresyon na ginagawa nila sa atin ay tungo sa pagpapahaba ng kanilang termino, pagpapahaba ng kanilang kapangyarihan, pagtutuloy ng karahasan sa atin, pagtutuloy ng opresyon sa ating ordinaryong mamamayan. Kamusta naman ang pagkakataon natin para umasenso ang buhay natin? Wala. Ang nangyayari, sila lang ang yumayaman. Mali tapang yaman na yon. Samantalang tayong ordinaryong mamamayan, naghahanap ng paraan para mapakain yung mga anak natin, para mapaaral, para kahit paano, gawin tayo at least until sa susunod na pagkakataon na makakain uli. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ang mga alagad ng batas na paalisin tayo dito dahil ang ginagawa nating pagpupulong dito ay mahalaga. Hindi lang po tayo nagbibigay saksi para sa araw na ito o sa linggo na to o sa duration ng impeachment trial. Nagbibigay saksi tayo para yung mga apo-apo natin mayroong titindig sa kanila. Maaalala nila na si Lolo, si Lola, nakita nila yung mali na ginagawa sa kanila at tumindig sila para sabihin, hindi maaari yan. Hindi tayo parating marami pag nagpupulong tayo. Hindi tayo parating nagsasucceed sa mga hinihingi natin. Pero maaalala tayo sa kasaysayan. Kasi kailangan consistent tayo. Pag mali yung ginagawa sa atin, titindig tayo, hihindi tayo. Wala silang karapatan magpahaba ng kanilang termino. Wala silang karapatan na tuloy-tuloy tayong pahirapan. Kinagagalak ko po nakikita kayo ngayong araw na ito. Sino? Maraming salamat. So, ang ginagawa natin dito, hindi po tayo nagpupulo, hindi po tayo nandito para lang magpahayag. Although nandiyan naman din, gawain naman talaga natin makapagsalita at makapagpahayag ng ating saloobin, lalong-lalo na pag-ukol ito sa interaction nating mga mamamayan sa administrasyon, sa gobyerno, sa estado. Pero ngayong araw na ito, isa sa ginagawa natin ay magbigay saksi. Nandito tayo dahil may isang mamamayan na nangangamba dahil dadalhin siya, posibleng dalhin siya sa mga dayuhan para doon hatulan. Katulad ng ginawa kay Rodrigo Duterte. Ang ginawa nila kay Rodrigo Duterte, gusto nilang gawin kay Senator Bato de la Rosa ay paglalabag sa ating soberanya. Parang sinasabi ng Estado o ng mga namumuno sa atin na hindi sufficient, hindi sapat yung sistema ng hustisya dito sa bansa, na hindi nabibigyan ng hustisya ang ordinaryong mamamayan. Ito yung problema. Kasama po sila sa sistema ng hustisya na yun. Hindi sila pwedeng lumabag. Hindi sila pwedeng mag-fail sa pagsasaayos, sa pag-manage ng hustisya, ng sistema ng hustisya dito. Tapos, mag-claim sila na dapat ibang bansa ang gumawa. Di ba? Ano yun? Katraidoran yun. Kasi sila mismo ang nag-fail. Sila mismo ang hindi gumagawa ng maayos sa ating sistema ng hustisya. At kapag ginagawa nila ito, lumalabag sila sa salitang batas, nilalabag nila
ang karapatan natin o karapatan ng mga kapwa natin mamamayan, kailangan nandito tayo magbigay saksi. Kailangan nandito tayo to witness the oppression, the violations, to witness yung mismong ginagawa nilang self-serving na actions. Kasi hindi po ito isang administrasyon na tatanga-tanga lang, hindi marunong maging leader. Pero andito din sila para siguruhin nila na tuloy-tuloy ang kanilang pamumuno sa atin. Ang issue dito, hindi lang po karapatan natin, karapatan ni Senator Bato, hindi lang po ICC. Ito ay tungkol sa kagustuhan ng Marcos administration na tumuloy-tuloy sa kanilang pamumuno. Labag sa saligang batas at labag sa kagustuhan natin. Pag tayo po ay pumupunta sa eleksyon, namimili tayo ng leaders para sa isang specific na period. Si BBM ay presidente natin for 6 years. Maliban lang kung may mangyari na hindi niya matapos ang termino niya. Pero ang nakikita natin dito, ang opresyon na ginagawa nila sa atin ay tungo sa pagpapahaba ng kanilang termino, pagpapahaba ng kanilang kapangyarihan, pagtutuloy ng karahasan sa atin, pagtutuloy ng opresyon sa ating ordinaryong mamamayan. Kalmado ako, pero galit. Kalmado ako, pero sa loob, at alam ko sa inyo din, sa isip ninyo, alam ninyo na at some point, hindi na natin kakayanin ito. Dahil sa ginagawa nila, pinapabayaan nila yung trabaho nila. Ano yun? Siguraduhin na maayos ang lipunan natin. Siguraduhin na hinuhuli yung mga magnanakaw, mga nagbebenta ng droga, mga hold-upper, yung mga nakakasakit sa atin. Hindi nila nagagawa yon. Tumataas ang krimen. Sino sa inyo dito na hold up na naman? Laganap na naman ang pag-hold up. O yun. Cellphone snatching, balik na naman. Parang itong mga kapanahunan bago naging presidente si Duterte. Mahal na naman ang pagkain. Mahal ang pagkain, napansin nyo ba? Yun, hindi pa po tumataas ang presyo ng krudo, tumataas ang presyo ng pagkain. Anong ibig sabihin nun? Wala silang pakialam kung gutumin kayo, kung gutumin tayo. Wala silang pakialam kung naglalakad tayo sa kalye at naho-hold up. Wala silang pakialam kung wala tayong healthcare. Kung tayo'y magkakasakit, walang pera. Bakit kapag meron silang gustong bilhin, maleta, kaya nilang maglagay ng pera sa maleta, pero walang pera para sa pagpapauspital ng ordinaryong mamamayan. Imbis na ilagay nila ang kanilang lakas, ang pera natin, imbis na ilagay sa serbisyo, nilalagay nila sa mga aksyon na nakakasakit sa atin. Sa mga aksyon katulad ng pagpapadala abroad ng isang mamamayan na dapat humaharap sa hukuman dito sa Pilipinas. Nag-fail sila dun. Alam niyo ba na hindi pwede ang foreign na hukuman pahatol sa atin? Kailangan hukuman dito sa Pilipinas kasi kung may nilalabag na batas dito, hukuman dito ang dapat umupo at magpasa ng hatol sa atin. Pero, katulad na rin sa halos lahat ng iba nilang gawain, tuloy-tuloy silang nagse-fail. Talo parati. Walang serbisyo, walang pera para sa atin, delikado, magmemeligro ang buhay natin, gutom tayo. Kamusta ang edukasyon? Kamusta naman ang pagkakataon natin para umasenso ang buhay natin?
Wala. Ang nangyayari, sila lang ang yumayaman. Mali, tapang yaman na yon. Samantalang tayong ordinaryong mamamayan, naghahanap ng paraan para mapakain yung mga anak natin, para mapaaral, para kahit paano, buhay tayo at least until sa susunod na pagkakataon na makakain ulit. Ano ang nangyayari dito? Kailangan pa natin magalit. Kailangan pa natin magpulong. Kailangan pa natin gawin yung mga katulad ng ginagawa natin dito para pakinggan tayo. Kailangan pa ba natin magreklamo para pilitin sila na gawin yung dapat nilang ginagawa? Di ba parang mali eh. Pero kaya nga po tayo nananawagan na sa mga pagkakataon na ganito, pupunta tayo. Andito tayo, hindi lang dahil nga magbibigay tayong saksi. We will stand as witnesses sa kasaysayan ng ating bayan, sa failure ng ng gobyerno, ng administrasyon, na i-deliver sa atin ang pinaka-basic na hinihingi natin. Andito tayo, mapayapa ang pagpupulong natin. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ang mga alagad ng batas na paalisin tayo dito dahil ang nagawa nating pagpupulong dito ay mahalaga. Hindi lang po tayo nagbibigay saksi para sa araw na ito o sa linggo na to o sa duration ng impeachment trial. Nagbibigay saksi tayo para yung mga apo-apo natin mayroong titindig sa kanila. Maaalala nila na si Lolo, si Lola, nakita nila yung mali na ginagawa sa kanila at tumindig sila para sabihin, hindi maaari yan. Hindi tayo parating marami pag nagpupulong tayo. Hindi tayo parating nagsasucceed sa mga hinihingi natin. Pero maaalala tayo sa kasaysayan. Kasi kailangan consistent tayo. Pag mali yung ginagawa sa atin, titindig tayo, hihindi tayo. Wala silang karapatan magpahaba ng kanilang termino. Wala silang karapatan na tuloy-tuloy tayong pahirapan. At the very least, titindig tayo at sasabihin natin, Sir, hindi po pwede yan. Kung talunin nila tayo, kung i-oppress nila tayo, sila po ang may kasalanan noon. Tayo, gagawin natin yung tama. Maraming salamat po na nandito kayo. Maraming salamat sa media, sa social media, sa mga kapatid nating mga pulis, sa ibang mga alagad ng batas na nandito ngayon. Nagpapasalamat kami. Hindi po aksidente na nandito tayong lahat ngayon. Siguro pag dumaan ng panahon, maaalala ninyo, sa araw na ito, naliwanagan ang isip ko. Kailangan kong tumindig. Pag may isa sa amin sa mga mamamayan ang nilalabagan ng ang karapatan, nilalabag ang karapatan, kinakawawa, inaapi. Kailangan humindi ako. Dahil balang araw, mangyayari din sa atin. At kailangan itala natin sa ating kasaysayan na hindi tayo kahit minsan pumayag sa karahasan na ito. Tumindig tayo, humindi tayo. Manalo matalo, kailangan gagawin natin yung tama na ito kasi kung hindi, mas mamimihasa sila. Iisipin nila na tama at tuloy-tuloy ang kanilang gagawin sa atin. Kaya maraming salamat po. Pasensya na sa mga pulis na nandito ngayon. Alam ko medyo nakakasagabal kami sa araw ninyo. Pero karapatan namin ng magsalita, magpahayag at magpulong ngayong araw na ito. At nagpapasalamat ako na ginagamit ninyo ang ating karapatan na yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay po. Sabi po daw niya, attorney, ano nangyayari? Ay, sorry. Sige. Ay, sorry po. Mga OFW po nating mga kasamahan ay papaabot na tanong po kay Attorney Trixie. Ang tanong,
Attorney, bilang attorney po ng ating bansang Pilipinas, Ay, sorry. ano po ang pinakamagandang maitulong mo sa pinakamalaking problema sa ating bansa ngayon? Meron di ako si Ma'am. Patutulong ako. Ano ba yung pinakamalaking problema? Yung mga mali-malita. Maleta. Saka yung presidente. Apple bag lang yan natin. Envelope lang yun eh. Ngayon, maleta. Yung presidente, yung problema. Itong ginagawa natin, bahagi yan sa solusyon. Sa kasalukuyan, alam natin na gumagawa rin ng hakbang ang mga abogado ni Senator Bato para matigil ang karahasan at matigil yung paglalabag sa kanyang karapatan. So, isang paraan yon ang pagtutulog doon sa hukuman. Isa ring paraan yung ating pagpupulong para marinig tayo. Importante yung mga ganitong klaseng pagpapahayag at pagsasalita. Kasi kailangan nakikita ng administrasyon na sa bawat hinaing natin na nilalagay sa social media o sa mainstream media, may tao sa likod nun. May muka, may pamilya. Okay? Thank you. Okay, maraming salamat po, attorney. Thank you po.